Bago nga pala tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, dahil nga unang linggo na naman ng panibagong buwan, eto yung magiging content natin, kundi price check ng mga printer neto ni Epson na ginagamit natin sa ating printing business. Pero bago nga ang lahat, gusto ko lang munang sabihin sa inyo na meron akong for sale na Cameo 4. Tinutulungan ko lang yung isa sa mga tropa natin. 12,000 lang to binibenta. Napakalinis pa, talagang hindi ginamit ng sobra-sobra mga tropa. Kasi naumpisahan ko to, etong tropa natin na to, nagpa-tutorial siya sa akin kung paano gamitin yung Cameo. And ilang month lang hindi niya na nagamit mga tropa. At sana matulungan natin to at mai-avail ninyo etong Cameo na binibenta niya. Message nyo lang ako kung gusto nyo i-avail. Test to sawa to mga tropa. Meron na rin tong kasamang mat or yung pinaglalagyan ng sticker. Napakaganda nito mga tropa, sulit na sulit ka na dito. At ayun na nga, dito sa printing business natin, kung wala kang idea sa mga presyuhan ng printer natin, ay talagang mauuto ka. At meron na namang nag-share ng kanilang mga experience kung saan-saan sila nakabili. Pero hindi na natin babanggitin kung sino yung Poncio Pilato na pinagbilihan nila. Pero mga tropa, ang sinasabi ko sa inyo, research is the key talaga. At isishare ko yung sinabi niya sa akin. Pero gagawan din na lang natin ng another content ito. Bumili daw siya ng printer na kung ano mang model yon, tapos i-reset niya na at hihingi siya ng tulong dun sa pinagbilihan niya, at eto yung nangyari. Binlock siya nung pinagbilihan mga tropa, 'di ba? Yung only support ay peke. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga tropa. Once na makuha na sa inyo yung mga bagay na kailangan lang sa inyo mga tropa, aalisan na kayo niyan. Kaya mga tropa, lagi ko kayong binabalaan na mag-research. Kaya eto yung content natin. Price check muna tayo. Mabilisan lang to para hindi na humaba yung video natin. Epson 121, kung gusto mong mag-start ng business tapos 5,000 lang yung pera mo, makakabili ka na kaagad neto. Yung 6,000 mo na ipang-business mo, sakto na yan para sa mga materialis mo pa na ibibili. Dahil 5,700, meron kang magagamit na mga voucher kung sa online ka bibili. At same lang din yung price niya kung sa Lazada ka bibili or sa Shopee. May kita mo din dito. At eto, tip ko sa inyo mga tropa, kung sa Shopee kayo bibili, hanapin nyo yung mga merong nakalagay na mega discount. Dahil makakatipid kayo dyan ng 1,000. So almost 5,000 nyo lang siya mabibili. Laking tulong na talaga yan. At etong Epson 121, medyo mahirap siyang gamitin dahil merong mga dugtong method, may mga kung anik-anik ka pang gagawin dyan. Pero kung once na matutunan mo siya gamitin, talagang magsasama kayo ng matagalan netong Epson 121 na to. At move forward tayo sa printer na kahit papano ay medyo maganda. Eto yung Epson 1210. Etong printer na to, print function lang yung meron siya, pero di hamak na mas malinaw siya dun sa Epson 121. At nagkakahalaga na siya ngayon ng 8,400. Ito yung pinakamura na nakikita ko dito sa online. At kagaya ng sinabi ko, kung sa Shopee kayo bibili, hanapin nyo yung merong mega discount. Kagaya neto, 8,595. 7,500 nyo lang yan mabibili kung meron kayo ng voucher. Kasi dito sa Shopee, may mga pa-voucher sila ng 1,000 or 1.2k, 'di ba? Sa mga user ng online app dyan, alam nyo naman na siguro kung ano yung binabanggit ko. At eto yung kanyang presyo ngayon. Tandaan nyo na lang mga tropa. Alam ko maraming bibili ng mga printer ngayong paparating na magpapasko. Alam ko meron kayong mga bonus dyan. Kaya ginagawan ko kayo ng video na to para alamin nyo yung mga tunay na presyo, para hindi kayo nauuto ng kung sino-sino na porket sikat yung napapanood nyo, dun na kayo bibili. Pero kung talagang idol nyo talaga ha, kung talagang idol nyo at kung willing kayong magpauto, di dun kayo bumili, di ba? At sinasabi ko, nasa sa inyo pa rin ang huling desisyon. Epson 3210, etong printer na to, yung pinagsimulan ko ng aking printing business, at ang presyo niya na ngayon ay 9,000 mga tropa. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, the more na mas lumalakas yung demand at humihina yung supply, talagang magtataas yung presyuhan talaga. At sa Shopee naman, makikita nyo dito, 9,000 din. Pero kung meron kayong mga voucher talaga at nakalagay dito mega discount, meron yan na less
1,000. Lagi kong ginagawa yan, nasa Shopee din ako bumibili para may less. Pero meron din talagang time na mas mura sa Lazada. I-alternate ninyo yung pag-check para makita nyo kung saan mas magandang bumili. At next printer tayo, etong Epson 3250, 10,000 na siya dito sa Lazada. Pero kung meron kayong mga voucher, makakalis kayo dyan ng mga 500 din. And siguro sa paparating na 12/12, mas malaki pa yung mga discount na makukuha ninyo dito sa Lazada. At inuulit ko, lahat ng mga babanggitin kong printer dito ay nasa description ng video na to yung link mga tropa para hindi na kayo maligaw pa. At mga tropa, eto nga yung Epson 3250. Kung kailangan nyo ng wifi function or laptop yung gamit ninyo or marami kayong laptop na gamit dyan at may computer, para makakonect kayo dito sa printer na to, pwede ng wifi. Epson 3250. Pero etong printer na to, 3-in-1 printer na rin siya, kagaya netong Epson 3210 na may scan, Xerox, 'di ba? Pero mga tropa ko, etong Epson 3250, same lang din siya. Ang ayoko lang dito, medyo bitin yung features niya dahil hanggang A4 at short lang yung kaya niyang i-scan dun sa kanyang glass bed scanner. Pero kung medyo meron kang kahit papano na budget, mga tropa, etong 5,290. Pero anyway, etong Epson 3250 mga tropa ko sa Shopee, ang presyo niya halos same din, 10,000 din. I-check nyo na lang, i-double check nyo na lang din. At eto nga yung binabanggit ko na Epson 5290. Sa mga nagtatanong, eto yung gamit ko na printer para sa aking document printing, ID printing, at sa mga iba pa. Pero sa mga stickers ko, ang ginagamit ko doon ay Epson 805. So kung gusto nyong magsimula pa lang talaga sa pinakaunang-unang step ng printing business, printing ng documents, ng ID, ng calling card, using original ink, okay na etong Epson 5290 na nagkakahalaga na 13,980 or 13,765. I-check nyo na lang kung saan kayo mas mura makakabili at ilalagay ko nga sa description lahat ng mga link na yan. Sa totoo lang mga tropa, real shit lang tayo dito. Etong Epson 5290, medyo nababagalan ako sa pagprint niya kasi kung ano yung ibinayad mo, ayun lang din yung specs na makukuha mo. Pero okay na okay to dahil meron na siyang long na pang photocopy, long na pang scan using automatic document feeder. Ito yung nakikita nyo sa taas niya. At sa Shopee, ang presyo niya same din, 13,980 at meron pang mga mas murang nakalagay dito. At ilalagay ko kung saan kayo mas mura makakabili, yun yung ilalagay ko sa description natin ng mga link. At imi-make sure ko na legit yung pagbibilihan ninyo doon, mga tropa. Hindi ko kayo hahayaan na mabudol ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan. Pero mga tropa ko, kung gusto nyo na medyo may pagkabilis yung printing ninyo, na kahit papano di hamak na mas mabilis using Epson 5290, eto yung may isasuggest ko sa inyo. Although medyo mas mahal nga lang siya ng konti, di ba? Mapapamahal nga lang pa kayo. Pero kung meron naman kayo sapat na budget, napakaganda din netong Epson 6290. Almost 20,000 siya at yung iba naman eto 18,695. At kung i-check natin siya dito sa Shopee, halos ganun din, 19,000 or 18,000. Diyan nagre-range etong 6290. Etong printer na to mga tropa, parehas lang siya ng specs ng Epson 5290. Ang pinagkaiba lang talaga netong 6290 sa 5290, mas mabilis siyang mag-print at meron siyang baliktaran na print. Hindi mo nababaliktarin yung papel. Yung machine na mismo yung magbabaligtad ng papel para sa'yo. Diba? Napakaganda. At siguro kung mabibigyan tayo ng chance, etong Epson 5290 ko ay ibebenta ko para makapag-upgrade din ako netong Epson 6290 kung makakachamba tayo ng magandang project ngayon, diba? So ayun lang. And kagaya nga ng sinabi ko sa Shopee, same lang din siya ng presyo. Pero kung bibili kayo sa Shopee, hanapin nyo yung merong mega discount na nakalagay. Ayan, yung tip ko sa inyo. And next naman tayo dito, etong Epson 8050. Napakaganda na ito kung mag-i-start ka ng photo booth printing business at sa mga nag-i-sticker printing, Sintra board,
photo printing, napakaganda niyan. Lalong-lalo na sa mga nabanggit ko talaga, kapag 6-colored printer yung gamit mo, napakaganda ng output niyan. Kung ikukumpara mo sa mga 4 colors printer, di hamak na mas maganda talaga to. Kasi isipin nyo, yung kulay na i-generate ng 4 na kulay, mas madali i-generate kung 6 na kulay yung gamit mo, 'di ba? Pero syempre may kamahalan siya. Ang printer na gamit ko, yung lumang version nito, etong Epson 805. Siguro next year bibili ako nito. Tinatansya-tansya ko pa mga tropa ko kasi magi-start ako ng printing business ng photo booth. 17,000, medyo napapansin ko tumataas din yung presyo nito. Dati 15,000 lang to eh. Double check nyo na lang kung saan kayo makakabili. Kung goods dyan sa mga link na ilalagay ko, try nyo bumili dyan kung eto yung printer na kailangan nyo. At etong printer na Epson 8050, print function lang ang meron siya. Pero mga tropa, kayang-kaya niya na din yung mga makakapal na papel. Sa totoo lang, goods na goods din to. Kasi wala na tayong magagawa dun sa kanyang external waste ink tank or yung tinatawag na maintenance box. Kailangan na nating mag-adapt sa mga bagong printer, 'di ba? Kasi kung hindi tayo mag-a-adapt sa mga bagong printer na previously na nasasabi ko na nababanggit kong printer na mga may maintenance box ay pangit, wala na tayong printer pa na magagamit, 'di ba? Kasi nagpi-phase out na yung mga lumang model. So ngayon, mag-adapt na lang tayo sa mga newer technology, 'di ba? Agaya na itong Epson 8050 na may maintenance box, 'di ba? At eto naman sa mga mag-a-avail at gusto ng mga A3 size printing ng mga Sintra or kung ano-anong piniprint nila na merong A3 size ang kinikater nila or yung mas mahaba pa sa long na mga papel, eto yung para sa inyo. Ito yung dating Epson 1300. Dati 20,000 lang to. Dahil tumataas yung demand, naging 23,000 na siya. Dati 20k lang to eh. Tumaas na yung presyo niya mga tropa, no? Pero i-check din natin dito sa Shopee. Pero halos same lang din mga tropa. Wala na tayong magagawa, tumataas. Pero antayin nyo yung 1212. Pero ang importante na i-share ko sa inyo kung ano yung mga presyo lang talaga nila. I-take note nyo na yung mga presyo nila, lalong-lalo na sa mga budget gamings, mga bumibili ng Epson 121, 3210, 'di ba? 5,000 lang, 3210, 8,000, 5290, mga 13,000, 'di ba? At inuulit ko talaga, research is the key para hindi kayo mauuto. And next video natin bukas, price check naman tayo ng mga materials, photo paper, bond paper, at ink, etc. etc. Etong series natin ngayon ay price check muna tayo dahil umpisa pa lang ng month ng December 2024. So, dito na natin tatapusin yung vlogs natin. I-message nyo ako kung meron kayong mga kailangan na printer para mabigyan ko kayo ng link kung saan kayo makakabili ng legit. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye! Huwag magpapauto sa kanila. Ang tunay na negosyo'y ngayon.